na umaga sa lahat. 7:06 po ng umaga. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makatiyos po na umaga sa bawat isa. Mga kaibigan, tunghayan po natin muli dito sa mga awit 13 nakalagay po sa 13 ay pigilan ang dila sa paghabi ng kasamaan. So pwede rin po natin sabihin pag ating i-refresh, palitan natin yung habi kasi yung habi ay wansya, yung malalim po na Tagalog. So pwede natin sabihin na magsabi, so pwede natin sabihin pigilan ang dila sa pagsabi ng masama. Kaya para madaling maintindihan siya, kahit mga bata, kasi pag word na habi, siya, kasi nauukol po yan sa panahon yung mga word kaya minsan nilibas. Tulad po ng word na hindi ko po makalimutan si Dr. Santiago ng Philippine University na nagsabi na tulad yung word na bomba. So sa panahon ng bago dumating ang hapon, ang bomba ay yung puso. So halimbawa sa amin, sa amin na po sa Cotabato, kasi mayroon na rin mga water district pero marami pa rin ang marami pa rin po ang gumagamit ng puso, so bomba ang tawag namin, bomba sa amin, dialect doon ay bomba, so ngayon sabi ni Dr. Santiago, pagdating ng hapon ang bomba ay pumuputok na, so sabihin binumbahan ang Tampok-Rami, binumbahan ang Naples, binumbahan ang ganito, so ibig sabihin na ang word ay nagbabago. Sabi ng mga linguista, nagbabago, naukol sa panahon. So balik po tayo sa word na habi. So pigilan ang dila sa paghabi ng masama. So sa ating panahon ngayon, kung pwede natin anuin siya ay pigilan ang labi. Ang labi okay lang. Pigilan ang labi. Pigilan ang labi sa pagsabi o pagsalita ng masama. So di ba? So na mas madali maintindihan siya, parang tinatawag natin na i-localize, so halimbawa pag sa Ilocano country ka naman, siyempre ang gamitin natin ay para maintindihan. So kaya minsan yung minsan maraming matao na very strict talaga sa grammar, pero ang strictness sa grammar kasi pwede lang po natin ma-applyan sa mga formal letter, pero pag sa mga conversation hindi po siya, kasi ang target natin doon ay para po tayo ay maintindihan. So yun po ang pinaka target doon, maintindihan po tayo. So yan po kaibigan ang ano niya, so yan po, yan siya. So dapat malaman natin na ating purpose ay maunawaan tayo, So sa word na habi, medyo malalim po siya, lalo na po sa mga kabataan po natin ngayon. Pag sinabi kang maghabi, so, medyo sa kanila. Pero pag magsabi ka ng magsalita, pigilan ang labi sa pagsalita o pagsabi ng masama, So ibig sabihin, ano na nila yon? So alam na nila, di ba? So alam na nila na bawal pala magsalita ng ganito, bawal pa magsalita ng masasaktan yung ating kapwa, So ngayon pag malaman nila yan, so okay na. So dahil ito ay makatulong, So sa ngayon pag sila ay lumalaki na, madala po nila, kasi train up a child in a way he should go
And when he is old, he will not depart from me. Kaya maganda pa, bata pa lang, i-try na po natin para ito ay maganda, no? So ibig sabihin, gigay na po natin sila sa paggawa ng kabutihan, no? So di ba maganda pag ganun, i-guide na po natin sila sa paggawa ng mabuti, no? So yan po, no? Yan ang pinaka maganda. So mga kaibigan, ang habang ito dito na po sa Igsana, no? So madali lang. So dito mga kaibigan, oh, pigilan ang labi sa paggawa, sa pagsalita ng masama. So di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin. Tapos sa 14 naman po, kalagay na iwasan gumawa ng masama, gawin ang mabuti, at sikapin makamtan ang kapayapaan. So di ba napakaganda pag yan po ang kaibigan, maganda siya, no? So pag yan po ang ating gagawin. So bali sa 13 nagsasabi na pigilan ang dila sa pagsasabi ng sama. Tapos sa 14 naman po ay iwasan ang kasamaan, gawin ang mabuti, habulin ang kapayapaan. So sa dalawang verse lang po yan mga kaibigan, malaki na pong tulong sa mga nakarinig po, no? Lalo na po ang mga bata, no? At saka sa ngayon madali na lang po dahil mayroon tayong gadget eh. So ayon sa survey, no, yung halos lahat ng Pilipino hindi pa nag-aaral, may ano na, magaling na po sila, no? Magaling na sa gadget kasi alam mo kung minsan, no, nakakahiya mo sa mga bata, pero wala po ibang tanungin mga bata na. So yan, may yung aking mga anak minsan sabi ko na tuturuan man ako. Tapos minsan nag-amal na, sabi niya, Papa, may ilang beses na kita tinuruan na. Sabi ko, alam mo naman, wala ito sa aming panahon. Sa aming panahon ay napakalaki yung cellphone. Eh ito ngayon ano na eh. So sabi ko, ano mo na, ayun sa ginagawa ko. Kasi minsan umaangal na eh. So ginawa ko yan, akin siyang akin po siyang sabi ng isang kaibigan, sabi i-bribe mo yung anak mo, i-date mo para magpaturo ka, diba? Dalhin mo yan sa mga fast food, doon magtanong ka, o kaya kung saan i-date mo sila, lahat na may lista mo na problema sa cellphone. Tapos doon sabi ko, magandang idea, napakagandang idea.